Dear Lady Love TV. Poor Wife of a Womanizer. Tunghayan na po natin ng ika-16 na bahagi. Andito ako ngayon sa bahay nila Sarah. Sinasamahan ko pa siya kasi late darating si Manang. Solo ko pa yung asawa ko. Pagkaalis namin sa mansyon, dumiretso kami. 4 PM na rin kasi pero wala pa yung mga maids. May dinaanan pa raw kaya ayun, natatagalan. Andito ako sa kwarto niya, nakadapa sa kama niya at hinihintay ang babaeng mahal ko. She's taking a shower. Ang tagal naman. Heist. Bumangon ako and I take off my long sleeves. I put on my clothes on the headboard and I lay down on her bed. Makatulog na nga muna. Baka hindi pa ako makapagpigil. Pasukin ko siya sa kwarto. Hi. Napabalikwas ako nang marinig ko ang sigaw. And that's not familiar. Damn, who are you? What are you doing here? Napatingin ako sa dalawang babae na nakatayo sa may pintuan. Inalog ko ang ulo ko. Shit, naidlip lang ako sandali maistorbo. Sino ba to? Who the fuck are you and what the fuck are you doing here? I irritatedly said with an angry tone. Nakita kong natakot sila sa akin pero sino ba sila? Ram, bakit ka ba sumisigaw? Sabi ni Sarah na makalabas siya ng banyo. Ate, they said in unison. Pagharap ni Sarah, nagulat pa siya at biglang lumawak ang ngiti niya. Sam! Sassy! Ate? Ito ba yung mga pinsan niya na tinuturing niyang kapatid? Ang iingay. I miss you. Namiss ko rin kayo. Nakatingin lang ako sa kanila nang biglang napansin ng isa na nakatingin ako sa kanila. They are all really look good together. Ate, who is he? Tinuro niya ako at tiningnan ako head to toe at nanlaki ang mata niya. Sinundon ko rin ang tingin niya. Napansin ko rin na pati si Sarah ganun din. Ram, magdamit ka nga. Sigaw ni Sarah at binato ako ng unan sa kama. Shit. I cursed and immediately put my clothes on. Sorry. Sabi ko na makadamit na ako. Lumapit ako sa kanya. Tiningnan niya ako tapos hinawi niya yung buhok ko. Ayi, sabi ng isa na pinakabata sa kanila. Sino nga ulit? Ate, isusumbong kita kay mom. Nagdala ka ng guy sa room? Sabi naman ng isa. Sam, kahit isumbong mo pa ako right now, right here. Tapos pag nalaman ni ma'am kung sino ang kasama ko, mas lalo siyang matutuwa. Natatawang sabi ni Sarah at niyakap si Sam. Ate, ikaw ha, having a guy in your room is so suspicious. Sabi naman ni Sassy at ngumiti ng nakakaasar. Yeah, and he's lying on your bed while you're in the bathroom? Kung hindi kami dumating, what do you think may happen? Sassy sat down on the sofa. May pagka-paparasi pala tong mga kapatid niya eh. Umalis ako sa kama at naiiling na lumapit kay Sarah. Kayo talaga kung ano-anong iniisip nyo. To tell you that this man is my husband. Ram, my sisters. Sam and Sassy. She said and smiled at me. Husband? Oh my! Ate, he's so handsome. Hello, nice to meet you, kuya. His little sister said. Little sister mo na rin ako ha? Sassy then waved at him and he smiled on her. Buti pa batang to, sinabihan ako ng gwapo, itong ate nila. Kahit isang beses hindi man lang. Hi, why didn't you say they're coming? Bulong kay Sarah at niyakap ko pa siya mula sa likuran. And I can smell her sweet scent, so fresh. So, if he is your husband, can we call him a kuya? Sassy said that makes me look at her. Sarah looked at me. Yes, you can. I answered in a calm tone. I didn't mean to shout. I'm just shocked earlier. I added. Apologies accepted, kuya. Sorry na rin inistorbo ka namin. Sassy said and she raised her hands. Peace sign. And then I smiled. It's okay. Napakamot ako sa ulo at bumalik kay Sarah na nakahawak sa kamay ko. May kasama na siya and I must go home now. Yeah, hey, beautiful. I need to go. Humarap ako sa kanya at hinawakan ko yung kamay niya. Ay, Sassy and Sam teased us. Ang ganda naman ng ate ko at alam na namin yung kuya. Matagal na.
Nasa lahi na namin yon, Sassy said and she smiled. Tingin ko may girl version ni Red. Sassy, ate, punta muna kami sa room namin. And Sam cut Sarah sa off. Maiwan na muna namin kayo. Nice to meet you, Kuya Ram. Sassy and Sam wave at me. Lumapit siya kay Sarah at humalik sa pisngi. Tumingin ako sa wristwatch ko. 7 p.m. na. Alis na ako. Paalam ko kay Sarah. Ang totoo, ayaw kong umalis. Sanay na ako nakatabi siyang matulog. And now, it's a big adjustment again. Sige, pasensya ka na sa kanila ha. Makukulit talaga ang mga yon. Ngumiti siya sa akin. I see. You don't need to apologize. Curious lang ako. Bakit nung pumupunta ako dito, hindi ko sila nakikita? I asked her. Kasi po, kapag pumupunta ka dito, weekend o kaya gabi, at ang mga oras na yun ay nasa tita nila sila sa mother side. They visit their relatives this past few weeks. That's why madalas ako mag-isa. I smiled on her explanation. I see. I kissed her cheek. Take your clothes on. Hatid mo ako sa labas. Kinindatan ko siya. Kanino ko pa siya kausap? Nakakailang ganyan ang itsura niya. Is he seducing me? Dami kong alam. Magpapahatid ka pa? Alam mo naman kung saan ang pintuan. Pagreklamo niya. Sige, ayaw mo dito na lang ako matutulog. Tumalon ako sa kama at ginawa kong unan yung kamay ko. Umalis ka nga dyan. Eto na, magbibihis na. Huwag mo nang higaan ng kama ko, pwede? Inirapan niya ako at pumasok ulit siya sa bathroom. Umupo ako sa kama at umiling na nakangiti. Bakit hindi maalis ang ngiti sa labi ko? Napabadalas na ata ang pagngiti ko ha. Nakakalimutan ko ng kung ano ako. She's making me smile like this. Damn, so corny. Let's go? Aya niya na makalabas na siya sa bathroom. I smirked and I stood up as I opened the door. Nauna siyang lumabas at nakasunod na ako sa kanya. Sarah? Tawag ko sa kanya nang pababa na kami ng hagdan. Yes. Tumingin siya sa akin. Sumama ka na kaya sa akin? Suggest ko at pinalo niya ako sa balikat at natatawa siya. May mali ba sa sinabi ko? Sa gusto ko siyang makasama eh. May sakit ka ba ha? Kakatawa niya. Muntik pa siyang mahulog. Buti na lang at nahawakan ko siya sa waist. Naisandal ko siya sa may staircase. Are you okay? I asked damn serious. Kinakabahan ako doon. Yeah, thanks. Inayos niya ang sarili niya at nauna nang bumaba. Iha, kumusta ka? Yumakap sa kanya si Manang. Manang, namiss ko po kayo. Ayos lang naman ako, she said. Kumusta ang pagstay sa asawa mo? Napatingin sa akin si Manang. It's fine. Enjoy to be with him. She answered before she looked at me. Enjoy? Wow, I didn't expect that she'll say that. Well, I really enjoyed it too. Mabuti naman kung ganon. O siya, kung may gusto, nasa kwarto lang ako. Maiwan ko na kayo. Iho, salamat sa pag-aalaga sa alaga ko. I nodded with a smile. Manang tapped me on the arms before she walked away. Nahalata ako sa bahay na to. Masyadong pamilya ang datingan. Tawag pa nga sa amo para magka-level lang. I have to go. Sabi ko na makalabas kami ng main door. Nandito kami sa garage nila dahil dito ako nagpark kanina. Sige, ingat ka. She smiled. Iyon lang? Tanong ko na ikinakunot ng noo niya. Bakit, meron pa ba? Nalilito niyan tanong. Oo naman, sagot ko. Nilapit ko yung mukha ko sa kanya and I kissed her on the cheek. This is all I wanted. A kiss. Bye. Sweet dreams, my wife. Months from now, we're living in the same roof. I promise you that. I whisper before I leave. Pumasok na ako sa sasakyan ko and I start the engine. I opened the window in my side and I gave her a wink. She just stand there. Iha, malamig na dito. Nandito ka pa. Hay naku bata ka. Sabi ni Manang habang hinihila ko papasok. Hindi ko na namalaya na nakaalis na siya. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko nang marinig ko ang binulong niya. Back to normal life, Sarah. Sleeping alone tonight just like before. Wake up in the morning, nothing to kiss from him. Walang Ram na mangungulit ng kiss. Walang yayakap sa akin. Then walang mangungulit. I'm sure I'll miss that. Hays, ano ba tong iniisip ko? Nagmumukha na akong Ram. Paano man ang pagpapahinga na po ako? O siya, hindi ka na ba kakain? I'm full, Manang.
I answer before I walk towards my room. Laglag balikat na naupo ako sa kama ko at niyakap ko yung unan ko. Amoy ram. Feel ko tuloy katabi ko lang siya. Hay naku, pati ba naman amoy niya? Nahiga na lang ako at natulog na nga. Kung ano-ano nang iniisip ko eh. Pilit kong ginawang matulog pero hindi ako makatulog. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Hays, ano ba yan? Biglang tumunog yung telepono. Sino naman ang tatawag sa akin sa ganitong oras? Hello? Naiinis na sinagot ko yung phone ko without looking at my phone. Oh, you're still awake. It's 11 o'clock in the evening. Sabi ng kabilang linya. Ang ingay-ingay pa nga eh. May naririnig ako music din yung mga tili ng mga babae. Tatawag-tawag tapos pag sinagot, bakit gising pa? Tapos pag hindi sinagot, bakit hindi mo sinasagot? Wala nang ibang kundi si Ram. Tiningnan ko yung phone ko to my disappointed. Unknown number siya, pero familiar yung boses niya. Yes, sabi niya. So, siya nga to. Nasaan ka ba? Bakit ang ingay? Hindi ko mapigilang hindi magtanong sa kanya. I'm here in bar. Pauwi na ako, may dinaanan lang ako rito. Talaga lang ha? Oo naman. Selos ka no? Kapal mo. Bakit ka nga ba napatawag? Alam mo bang nakakadistorbo ka? Then, saan mo nakuha yung number ko? Sunod-sunod kong tanong. First, I called because I want to hear your voice. Second, sorry if I disturb you. Third, your mom gave me your phone number. Do you still have a question? Sinagot talaga isa-isa. Ang lakas ng trip mo, Ram. Nothing, so I hung up now. Bye. Hung up? Hindi ko pa pinatatapos ang sasabihin niya. Bahala siya. Napatingin ako sa phone ko. Si Ram na naman. Hindi na ako makatulog ng istorbo pa. Ano? Bungad ko sa kanya. Bakit mo ba ako binababaan? Nilayo ko sa tenga ko yung phone ko kasi masakit sa tenga yung boses niya. Aray ko, bakit ka ba sumisigaw ha? Naiinis na rin ako but I still in a low tone. Not like him. Nakasigaw na. Sinong hindi sisigaw kung bigla-bigla kang bababaan ng phone? Pwede, pakihinaan yung boses mo. Hindi naka-loudspeaker. Pero sa lakas ng boses mo, parang naka-loudspeaker na ako. Kakainis ka ha? Umayos ako ng higa at niyakap ko si Cloudy Bear. I kiss Cloudy. Bakit hindi siya nagsasalita? Tiningnan ko yung phone ko. Hindi pa naman napuputol yung call. Hindi na lang ako umimik. After 3 minutes, he broke the silence. Hey, are you still there? Mahinahon niyan sabi. Yes. I nodded parang nasa harap ko lang yung kausap ko. Hindi ka makatulog no? Medyo. You miss me? Of course not. Defensive. Nakakatawa. Kung pagtripan mo lang ako, ibababa ko na to. Pikon ka agad? Oo na, sige na nga. I just called again to say goodnight. Feel ko nagakyatan yung dugo ko sa pisngi ko. Silence, your blushing wife. Ano? Hoy, ikaw kung ano-ano sinasabi mo dyan. Makapagsalita ka, akala mo naman nakikita mo ako. Defensive again means yes. I love the way when you're blushing. You look like a tomato. Defensive. Okay, sige na. Ako na ang defensive. Ako na ang nagbablush. Ako na ang kinikilig. Ako na. Ako? Ako, kinikilig? No. Bakit ko ba naisipan pang sumagot? Nasabi ko tuloy sa kanyang nakakainis. Pakiramdam ko nakakahiya. Nakakakilig nakakainis. Bahala ka nga dyan. Oy, teka dude. Tara na, ang daming chicks. Shut up. Sino yan? Ikaw ha? Isusubong kita kay Sarah, baby. Don't call her like that. Leave me alone. Kukutusan na kita. Tara na kasi. Maraming chika babes doon. Oo na, susunod ako. Rinig ko na may kausap siya. For sure naman si Red yung boses pa lang. Teka, chika babes? So sasama siya sa mga yun namang babae? Basta talaga babae, ang dali niyang umuo. Hello, wife? Sige na, tulog ka na. You sound sleepy. Uuwi ka na ba? O mambababae? Napatakip ako sa bibig ko. Bakit ko ba naitanong yon? Ang totoo naman talaga, hindi ako inaantok. Naiinis. I heard it chuckled. Aba, may gana pa siyang umiti. Uuwi na. Masyado ka naman selos dyan. Sige, bye. Sabi ko na nga ma, may bahid ng inis. Sounds irritated to prove that I'm going home right now. Can I sleep with you? Hindi. Umuwi ka sa bahay mo. Sige na, matutulog na ako. Bye. He sounds sweet by saying goodbye. Bye.
Sara naman, ang sweet-sweet ng pagkakasabi ko tapos pagalit yung sayo. Ulitin mo naman yung sweet rin. Nang aasar ba to? Ano bang kalokohan yan? Sige ka, hanggang umaga tayo hanggat hindi mo sinasabing bye, handsome. Kahit putulin mo, tatawagan kita ng paulit-ulit. What? Sige na, sabihin mo lang kung hindi pupunta ako dyan. Kanina nang aasar ngayon nangungulit. Ayoko nga, isa pa pagpupunta rito lalo na lang hindi ko magagawang matulog, nakainom pa siya. I hate the smell of alcohol. Umuwi ka na lang, lasing ka. Baka mapano ka pa. Yes, ayaw ko na nakakaamoy ng alak. I'm 18 years old now but I never taste that. Nakakauwi nga ako ng ligtas kapag may magmagdamagan ako sa inuman. Ngayon pa kaya na nakatatlong shots pa lang ako? Oo na, ikaw na ang alcoholic. Dali na, sabihin mo na. Sarah, I'm waiting. Ram, ano ba? Akin na nga yan. Red, give me back my phone. No, hey, Red, speaking. Sabi pa sa kabilang linya. Siguro na agaw ni Red kay Ram yung phone niya kaya siya na tong kausap ko. Red? Si Sarah to? Sabi ko. Oh, hey, Sarah, baby. Anong oras na? Bakit gising ka pa? Hoy, ikaw ha, kayo ha. Kanina pa kayo magkausap. Masyado namang ina-under si Ram. Pangaasar niya. Ewan ko dyan sa pinsan mo at naisipan akong tawagan. Isa pa hindi ko siya ina-under, no? Oh, hindi daw. Sige nga. Sabihin mo sa akin yung pinag-aawagawan nyo. Oh, Ram, give me back my phone. Or I'll fucking kill you. Bakit ko sa ibabalik ang phone ko? For your information, Ram, pinahiram lang kita. Hindi ko sinabing angkinin mo na tong phone ko, ha? May utang. Anong utang? End that call. Now. Sarah, baby. Oh, inaaway ako ni Ram. Pagsusumbong ni Red. Napangiti naman ako sa kanila. Kahit saan talaga ang dalawang to. Bahala kayo dyan. Sige na, bye. I end up the call. I silent my phone upang hindi ko na mapansin na tumatawag si Ram dahil wala na akong bala kausapin siya. Niyakap po ng mahigpit si Cloudy. Good night, Cloudy. Tama nga si Red. Ang tagal na namin nag-uusap ni Ram. Nakaramdam na rin ako ng antok. Subukan lang niya naman babae. Hindi na matutuloy ang pinangako niya magsasama kami sa iisang bahay. Abangan natin ang mga kapanapanabik na tagpo sa pagitan ni Ram at Sarah bukas sa pagpapatuloy ng ating kwento. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.